Mga mahal na kapatid, sa pagkakataong ito ay pag-aaralan natin ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Maraming mga tao ang nagtataka kung bakit patuloy nating itinataguyod ang pag-ibig at pagmamahal natin sa Iglesia. Sa kabila ng katotohanang marami tayong dinanas mula sa mga umuusig sa atin. Tayo po ay patuloy na nagtuturo ng pagpapahalaga sa Iglesia. At ang totoo, kapag kami mga kapatid na gusto nang umalis at handa na raw matiwalag dahil sa hindi na nila matiis ang mga nangyayari at nakikita sa iglesia, ay tayo mismo, kaming mga ministro, ang pumipigil sa kanila. Sinasabihan namin agad na magpakatatag kayo, pero sa paraang hindi kayo lalabag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At napapansin din ninyo ito, tiyak, na ang mga ministrong nangangasiwa ng ating pagsambang katulad ngayon o yung tinatawag nating EGM ay patuloy sa pagtataguyod at pagtuturo ng mga doktrina ng mga aral na tinanggap natin mula sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsusugo sa kanyang sugo sa mga huling araw o kay kapatid na Felix Manalo. Pero bakit natin ginagawa yun? Bakit patuloy nating pinahahalagahan ang iglesia, pinahahalagahan yung mga aral na itinuro sa atin at ating sinampalatayanan? Ano po ba ang inaasahan ng Panginoong Diyos doon sa mga ministro na inilagay niya sa kanyang iglesia? Pakinggan po natin ang pahayag ng Biblia dito sa Isaias 62:1. Ganito ang ating mababasa. Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Itong binasa ko po sa inyo ay pahayag mismo ng Panginoong Diyos. Ano ang kanyang sinabi? Dahil sa Sion anya, hindi ako tatahimik. Dahil sa Jerusalem, hindi ako magpapahinga. Bakit? Hanggang sa ang kanyang katwiran ay lubitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Sa makatwid, ito ang inaasahan ng Diyos sa mga nangunguna sa bayan niya, lalo na yung inilagay niyang manguna sa Sion. Ngayon, alamin muna natin, ano po ba yung tinutukoy na Sion sa talatang ating binasa? Ano ang sinisimbolo nun? Ang babasahin ko po naman ay dito sa Hebreo 12:22 hanggang 23. Ganito ang mababasa. Dapat magsilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, at sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel, sa pangkalahatang pulong ng iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Kaya kung inyong napansin, ang sinasagisag ng Sion ay walang iba kundi anya yung iglesia ng mga panganay. Na yun naman alam nating tumutukoy sa iglesyang itinatag ni Kristo o ang iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ang inaasahan ng Diyos sa mga tunay na ministro ng iglesia, hindi sila magpapahinga. Hanggang sa ang katwiran ng Diyos ay magliwanag ng gusto, maging maningning, at ang kaligtasan ng Sion ay dumating sa kanila. Ngayon, meron pong mga nagsasabi na pagamat anya totoo na yung Sion na binabanggit sa Isaias sa Kapitulo 62 ay tumutukoy sa iglesia, pero hindi na anya kasama yung iglesia ni Kristo
sa mga huling araw. Hindi na anya sa Diyos ang Iglesia ni Kristo, sapagkat mapapansin anya ninyo, merong mga at maraming mga ministro o mga leader na tumalikod na sa katotohanan o dun sa katwiran sa halip na kanilang gawing maningning yung katwiran. Kaya ang tanong po, ang Iglesia ni Kristo ba sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw ay kabilang doon sa pinangakuan ng Diyos na hindi siya magpapahinga hanggang ang kanyang katwiran ay magliwanag at ang kanyang kaligtasan tulad sa ilawan na nagniningas. Ang pabasahin ko muli ay sa Isaiah 62:1, pero itutuloy po natin sa 11 hanggang 12. Dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem, hindi ako magpapahinga, hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Tuloy na natin sa 11 hanggang 12. Narito, ang Panginoon ay nagtanyag hanggang sa mga wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Sion, narito ang iyong kaligtasan ay dumarating. Narito ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. At tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinanap, bayang hindi pinabayaan. Sa makatid kapansin-pansin na ang iglesia ni Kristo sa mga wakas ng lupa ay may pangako ng Panginoong Diyos. Yung pangako ng Diyos na dahil sa Sion, hindi ako tatahimik upang hanggang sa ang katwiran niya'y lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas, aba yung pangakong yun para doon anya sa anak na babae ng Sion. Alin yung anak na babae ng Sion? Yun anyang sa mga wakas ng lupa. Kung inyong natatandaan mga kapatid, at alam ko po na bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, alam natin na yan ay tumutukoy sa Iglesia na lumitaw sa Pilipinas. Ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Ang Iglesia ni Kristo na nakarating sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano ang inaasahan ng Diyos sa mga ministrong inilagay niya? Ang sabi ng Diyos, siya niya ay hindi magpapahinga hanggang sa ang katwiran ay magningning at ang kaligtasan ay katulad ng ilawan na nagniningas. Yan ang dapat marating. Ngayon, binabanggit dito na hanggang ang kanyang katwiran ay magningning. Alin po ba yung katwiran na yun? Na dapat ay nagniningning at dapat na nakikita ng lahat ng mga kaanib sa iglesia at para sila ay maligtas. Pakinggan po ninyo, dito naman sa Roma, sa 1:15 hanggang 18. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Alin po yung katwiran ng Diyos na dapat ay nagniningning para sa kaligtasan ng Sion, para sa kaligtasan ng Iglesia, para sa kaligtasan ng mga kaanib? Ang sabi sa ating binasa, yun ang ebanghelyo. Ito po yun. Yung aral, yung tunay na doktrina. Kaya yung tunay na doktrina, dapat na ituturo lagi yun. At laging na ipaaalala yun sa mga kaanib sa iglesia para yun ay magningning sa kanilang isipan. Kaya kung inyong mapapansin mga kapatid, yung pagtuturo ng aral ng mga tunay na doktrina, yun ay napakalaking bahagi ng pagsambang ginagawa sa iglesia mula pa sa panahon ng sugo at hanggang sa panahon ng kapatid na Iranyo Manalo. Ang totoo, maging tayo man, napapansin ninyo, yung paring doktrina, yung paring aral na tinanggap natin sa Diyos
sa pamamagitan ng pagkasangkapan niya sa kanyang sugo sa mga huling araw. Ang tanong uli, paano naman? Paanong ang katwiran ng Diyos ay magniningning para sa kaligtasan ng kanyang mga lingkod o ng kanyang bayan? Ang babasahin ko po naman dito ay ang ikalawang Timoteo sa 3:15 hanggang 17. At mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Paano po makapagniningning ang katwiran doon sa bayan ng Diyos, sa Sion o sa iglesia? Ano ang kahalagahan ng katwiran? Ang binasa ko sa inyo, mga kapatid, yun anyang banal na kasulatan. Ito nga yung Ebanghelyo. Ito anya ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo. Pansinin niyo yun. Nagagamit yun, pinakikinabangan yun sa pagtuturo. Kaya nga, nabanggit ko sa inyo kanina, bahagi yun lagi ng ating pagsamba na ituturo. At hindi lamang yun, ito anya'y nagagamit sa pagsansala at sa pagsaway. Ibig sabihin, pagka merong mga nagkakamali, o kaya may mga maling aral, may maling doktrina, nagagamit ito sa pamamagitan ng pagsaway. Kaya nga, mapapansin ninyo, mula pa sa panahon ng sugo, kapag ka mayroong mga maling aral, mga maling doktrina, ang ginagamit ay ang banal na kasulatan para sawayin sila, para ituwid sila, para maunawaan nila kung ano yung katotohanan, para yung katwiran ng Diyos ay tunay na magningning. Gaano kahalaga yun? Gaya rin ng ating binasa sa yung pinakasimula, mula sa pagkabata, nalalaman anya ninyo ang mga banal na kasulatan, makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. Napansin nyo? Sa makatwid, yung banal na kasulatan, yung katwiran ng Diyos, kapag ka nagningning yan, ang ibubunga nun ay kaligtasan ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Kaya, paulit-ulit, naming sinasabi sa inyo, mahalaga yung doktrina. Isipin na lang ninyo, mga kapatid, paano na lang kung hindi itinuro ng sugo ang Ebanghelyo, kung hindi itinuro ang aral, kung ang sugo ay natakot sapagkat baka magalit ang mga tao kapag ka sinasabing mali yung kanilang mga sinusunod. Tayo sana hindi rin tatawag sa iglesia. Alam naman nating marami sa atin ang galing sa iba't ibang uri ng reliyon, iba't ibang uri ng aral ang ating sinusunod. Isa pa, mga kapatid, kapag ka itinuturo ang aral, yung Ebanghelyo, yung katwiran, kung minsan yan ay nakasasakit ng damdamin ng tao. Pero dapat po ba na tigilan na lang? Pigilan na lang natin ang ating sarili sa pagsansala, sa pagsaway, sa pagsasabing mali yung sinusunod ng tao? O kaya pagka nagkakamali, halimbawa, ang isang lingkod ng Diyos, hindi na ba itutuwid dahil baka magdamdam siya? Ba hindi po ganyan, mga kapatid. Alam natin na ito ay kailangang gawin yan para sa ikaliligtas. Kaya naaalala ko tuloy yung katulad noong sinasabing pag-oopera. Ano po yung surgical procedure na tinatawag? Pagka ang isang pasyente ooperahin, anong ginagawa? Sinasabi ng doktor kung ano yung kalagayan ng kanyang katawan, yung dapat na maalis doon. Kinakausap minsan pati yung mga mahal niya sa buhay, lalo pa nga at mapanganib yun. O kaya ay sinasabi sa kanyang hindi pleasant yan. Bagamat meron namang mga anesthesia na. Pero kaya ginagawa yung surgical procedure para gumaling.
para mabuhay yung pasyente. Ano po? Gano'n kahalaga ang katwiran ay magningning. Para sa gano'n, tayo po ay mabuhay, para tayo ay maligtas. Ito rin ang dahilan kaya kami na mga ministrong nangangasiwa sa inyo, mga kapatid, agad-agad naming sinaway o itinuwid yung mga nagtuturo ng mga maling doktrina. Yung mga dati nating nakakasama na nanindigan sa panig ng katotohanan, pero sa bandang huli naligaw, natutong magturo ng mga maling doktrina, agad-agad nating tinuwid sila. Halimbawa, ang isang doktrinang itinuro nila, ang Iglesia ni Cristo raw ay natalikod na. Aba, sinabi agad natin yun. Paanong matatalikod? May pangako ang Diyos, gaya ng binasa natin kanina, na ito'y bayang hindi pinabayaan. Kung natalikod, di ibig sabihin pinabayaan. Mali yun, salungat yun sa itinuturo ng Biblia. Ang isa pa, yung itinuturo nila na di umano, sila raw na humiwalay na talaga at nagtatagda ng kanilang sariling mga grupo o mga assembly, ay sila raw ang tinatawag na binhi doon sa Isaias 1:8. Tinuwid agad natin yun. Pinaalala natin yung itinuro ng mga apostol, gaya ni Apostol Pablo, na yung binhi, walang iba, kundi si Kristo. Si Kristo yung binhi. Kaya, kailangan gawin yun para maituwid sila, mga kapatid. Lalo pa nga at kapansin-pansin na unang-una tayong nagtuwid dun sa mga mali, sa halip na ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo na nangangasiwa ng mga pagsamba nila. Ano po, hindi man lang marinig. Ewan ko lang kung meron kayong narinig. Pero yung mga kapatid nagsasabi sa akin, pagting matatapos ang pagsamba, kung ano yung leksyon. Wala silang narinig na sinagot yon. Pero baka nga merong pagkakataon na hindi lang natin napansin. Pero ako, wala akong narinig na gano'n. Wala rin daw narinig yung iba. Ang naririnig lang daw nila, ang leksyon, laging tungkol sa abuloy o kaya ay tungkol sa pagpapasakop sa pamamahala. Doktrina naman yun. Kaya lang, bakit doon na lang mamamalagi? Samantalang merong pagtutuwid na dapat na isagawa. Ngayon, ano po ang katunayan na hindi mali, kundi naaayon pa sa Biblia na sinasaway yung mga maling aral at yung mga taong nagkakamali, lalo na yung nagkakamali ng kanilang pagkaunawa sa mga bagay na nakasulat sa Biblia. Tayo po ba may bababasa sa Bibliang ganun na sinasaway o kaya ay tinutuwid? Ang babasahin ko po dito sa Mateo sa 12:34, ganito ang nakasulat. Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Napansin niyo tong sinabing ito ng ating Panginoong Kristo. Ang kausap niya kasi rito, mga kapatid, ay mga Parisiyo. Yung mga Parisiyo ay mga kaanib ng isang sektang reliyoso ng Hudyo. Ano po? Hindi mga Kristiyano. Ngayon, itong mga Parisiyo ay akala nila, alam nila yung batas talaga. Akala nila, nauunawaan nila yung batas tungkol sa Sabat. Pero nagkakamali sila. Kaya nung ipinipilit nila yung kanilang sinasabi, tinawag sila ng ating Panginoong Kristo, kayong mga lahi ng ulupong. Pagka binasa natin sa English, ay snakes or brood of vipers. Yung isang klase ng ahas na makamandag. O, sinabi pa ng ating Panginoong Kristo sa kanila, bakit anya kayo nagsasalita ng mabubuting bagay samantalang kayo naman ay masasama? Sa makati, diretsahan. Direct to the point. Sabi nga, ang ginawa ng ating Panginoong Kristo sa pagtutuwid sa kanila.
At ang totoo nun, hindi ipinagkasala ni Kristo yun. Sapagkat kung sasabihin nilang nagkasala si Kristo dahil tinawag niya yung mga Pariseo na lahi ng ulupong, aba mali na pala yung nasa Biblia, na si Kristo anya ang tanging tao na hindi nagkasala ni kinasumpungan manandaya ang kanyang bibig. Ngayon, meron din po na nagsasabi naman ganito, yan anyang itinuwid ng ating Panginoong Kristo ay mga taong hindi Kristiyano. Hindi Kristiyano yan, kaya dapat lang talagang ituwid. Pero kami anya, mga Kristiyano kami. Mga iglesia ni Kristo kami. Oh, mga kaanib kami. Ba't kami itutuwid pa? Kaya ang tanong po, ang itinutuwid lang ba yung mga hindi kabilang sa iglesia? Ang itinutuwid lang ba ay yung mga kabilang sa maling relihiyon? Pakinggan ninyo mga kapatid, dito sa Juan, sa 6:26 hanggang 27, tutuloy natin ang 60 hanggang 61 at 66. Pakinggan niyo mabuti. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo nagsikain ng tinapay at kayo nangabusog. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinataka ng Ama sa makatidbagay ang Diyos. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? O ituloy natin sa 66. Dahil dito yung marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Ngayon, mga kapatid, ang tanong natin, ang dapat bang ituwid lang ay yung hindi kaanib sa iglesia? Paano kung kaanib sa iglesia? Paano kung ministro pa? Dapat bang ituwid o hindi? Dapat. Bakit? Ang kausap ni Kristo rito, yung mga alagad na. Kasi ang pangyayaring ito, mga kapatid, ang dami sumusunod sa ating Panginoon Kristo kahit saan siya magpunta, sunuran na sunuran. Nung bandang huli, diniretso na sila ng ating Panginoong Kristo. Sinabi niya doon sa maraming mga alagad, alam ko naman kaya kayo sumusunod sa akin, hindi dahil sa pagkain o tinapay na tumatagal para sa buhay na walang hanggan, kundi dahil sa tinapay o pagkain na napapanis. Mabigat yun, di ba mga kapatid? Yung sabihin sa iyo, kaya ka na sumusunod dahil sa pagkain. Gusto mo mabusog yung tiyan mo. Yan, mabigat yan. Katunayan, yun ang reaksyon nila. Sabi nila, matigas yung pananalitang yan. Natisod pa nga yung mga alagad na yan. Sa makatwid, kung kinakailangang ituwid, kapag ka ang isang tao o ang mga tao o sabihin ng mga kaanib, mga naturingang mga lingkod ng Diyos, ay mali na ang ginagawa, dapat ituwid agad. Pagka ang kanilang ginagawa ay hindi na pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos, hindi na pagpapahalaga doon sa katwiran, dapat ituwid yun. Kasi ang gusto ng Diyos, yung katwiran, pagdating sa iglesia o sa Sion, nagniningning, hindi tinatabunan, hindi itinatago, hindi dinidistort. Sabi nga, ano po? Kaya sana maunawaan ng lahat yan. Pagka nga pinag-aralan pa natin, may mga pangyayari, halimbawa ay si Apostol Pedro, nung kausap ni Kristo ang kanyang mga alagad, at sinabi ni Kristo yung mangyayari sa kanya, nahuhulihin siya, kung anong mangyayari sa kanya, agad-agad si Apostol Pedro, nilapitan siya. Sabi sa kanya, Panginoon, hindi ito dapat mangyari sa iyo.
Aba, nagmamalasakit si Apostol Pedro. Di ho ba? Dapat sana sinabi ni Kristo, "Oh, salamat Pedro, ang dami-dami namang mga alagad ko, pero ikaw ang nakaalala, nagmamalasakit sa akin." Hindi gano'n ang sinabi ni Kristo, eh. Pagkasabi ni Pedro na hindi dapat mangyari sa ito, ano sabi ng ating Panginoong Kristo? "Satanas, tisod ka sa harapan ko, lumagay ka sa likod ko." Isipin niyo yun, nagmamalasakit, tinawag pang Satanas. Eh, bakit po? Satanas ba talaga si Pedro? Hindi. Sapagkat nung pagkakataong yun, nagagamit siya ni Satanas para lumabag sa gusto ng Panginoong Diyos. Kasi yung mangyayari kay Kristo na paghihirap, kalooban ng Diyos yun, eh. Meron pang pangyayari naman. Halimbawa, si Pedro, yung nangyari kay Ananias at Sapphira, o mga kaanib yun. Eh, noong sila ay lumabag doon sa kaisahan, anong sinabi ni Pedro? Bakit pinuspos ni Satanas ang inyong mga puso para magsinungaling kayo sa Espiritu Santo? Tinawag naman niyang Satanas din, o pinuspos ni Satanas si Ananias at saka si Sapphira. Meron pang mga pangyayari na yung mga nagpipilit na magsalita o magturo ng mga bagay na hindi naman nila nauunawaan ay tinawag ng mga apostol gaya ni Apostol Pedro na mga hayop, mababangis na hayop, wild animals, brute beast, kung tawagin, na dapat anyang hulihin at patayin. Ganon kadiretso, ganon kaprangka, ganon ka-blunt ang pagsasalita nila. Hindi ko sinasabing gagayahin lagi natin kung magagawa naman natin magsalita na mas, sabi nga, mas mahinaon, mas mabuti. Pero may mga pagkakataon talaga na you have to be direct. You have to be frank, sabi nga. Kuminsan nga brutally frank, para maituwid ang tao. Para makita niya yung ebanghelyo, yung aral, yung tunay na aral. At yun ang magningning sa kanyang isipan. Yun ang hinahanap ng Panginoong Diyos sa mga tunay na ministro. Ngayon po, sabi ng iba, ba't naman kasi yung paraan ninyo ng pagsaway, ng pagtuturo, nakakasakit ng damdamin? Halimbawa, may mga maling aral, itutuwid ninyo, ay nasasaktan ng damdamin ng tao. O kaya naman mayroong kapatid na nagkakamali, tapos sasabihin mo sa kanya, "Kapatid, yang ginagawa mong yan, masama yan. Labag sa kalooban ng Diyos yan. Kapagka hindi ka nagbago at napayuhan ka na, malamang ay ganitong mangyari sa iyo." Kaya ang tanong po, yung bang mga aral ng Diyos, saan itinulad yan? Bakit kuminsan nakakasakit ng damdamin? At dapat bang magdamdam naman? Pakinggan ninyo dito po sa Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Dapat bang ipagtaka kung yung doktrina, yung aral, yung tunay na payong galing sa Biblia ay nakasasakit ng damdamin ng tao? Hindi po. Bakit? Ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Isipin ninyo, mas matalas pa ron sa tabak na may dalawang talim. Kaya niya ito'y bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan at ng utak. Sa makatid, hindi tayo dapat magtaka kung nakasasakit ng damdamin niya. Gayunpaman, dahil tayo'y nakaunawa na ng aral, hindi tayo dapat masaktan ng damdamin. Kung yung may sakit nga, paiinumin ng gamot. Maraming gamot, masama ang lasa. Sabi nga nila, kung alin daw yung masama ang lasa, lalo yung mapait na mapait, yun daw ang mahusay na gamot, yun daw ang makapagpapagaling. Pero yan, ipaiinom yan, kahit ayaw ng tao. Gaya nga ng nabanggit ko, kahit ayaw mong maoperahan,
Dahil natatakot ka at baka masaktan ka, kailangang operahin. Sapagkat yun ang magpapagaling sa iyo. Yun ang magliligtas sa iyo mula sa iyong karamdaman o sa kapahamakan o maaaring maging sa kamatayan. Kaya yung doktrina, yung aral na itinuro sa atin, sundin natin yun. Pahalagahan natin yan. Ang isang aral, ang iglesia mahalaga. Kaya kami hindi tumitigil. Kahit pa sa tingin ng marami, masasama ang mga ministrong nangangasiwa sa inyo at iniisip nilang kami ay lumaban na sa doktrina. Pero alam ng Panginoong Diyos, hindi ganon ang ginawa namin. Kayo mismo ang makapagpapatotoo, mga kapatid, na ang layunin na lang namin, maituro sa inyo, maipaalala sa inyo ang katwiran. Para sa ganon ay mamamalaging nagniningning sa inyong buhay. Para sa ganon hindi kayo maligaw, hindi kayo maakit ng mali at mapahamak, kundi madala kayo doon sa kaligtasan. Yun ang tanging layunin namin bilang mga ministro. Naaalala kasi namin yun, pahayag na yun ng Panginoong Diyos na binasa na nating kanina. Dahil sa Sion, dahil sa iglesia, hindi ako tatahimik. Dahil sa Sion, hindi ako magpapahinga. Para ang katwiran ay magningning at para ang kaligtasan ay maging gaya ng ilawan na nagliliwanag. Yun ang ating hangarin. Yun ang pinakahangad namin, mga kapatid, na sana po magtamo tayong lahat ng kaligtasan. Hindi lamang ang magulang, kundi pati ang mga anak. Kaya nga lagi kaming nagpapaalaala. Natuturuan pa ba natin ang ating mga anak? Naaakay pa ba natin ang ating sambahayan? Napaaalalahanan pa ba natin ng mga tunay na aral para sila'y manindigan, sumunod sa aral, magningning sa kanilang isipan, sa kanilang damdamin, sa kanilang puso, ang tunay na aral upang wag silang humiwalay hanggang sa araw ng kamatayan o araw ng paghukom para tayo magkita-kita pa sa kaligtasan, sa bayang banal. Yun ang lagi nating hihilingin sa atin pong Panginoong Diyos. Ipagmakaawa natin sa Panginoong Diyos para tayo ay hindi niya pabayaan, kundi tulungan niya tayo na makapanatili bilang kaanib sa katawan ng ating Panginoong Kristo, sumusunod, nagpapahalaga sa katwiran sa mga aral na tinanggap po ng bawat isa sa atin mula sa Kanya sa pamamagitan ng pagsusugo niya sa Kanyang sugo sa mga huling araw. Yan ang ating ipakiusap sa Diyos at tumayo tayo, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mga aral na aming tinanggap. Sa pagpapagunita mo sa amin na kailangan namin ito upang mabuhay at higit sa lahat magtamo ng kaligtasan. Alam mo ang kalagayan ng marami sa iyong mga anak. Marami ang itinakwil na ng kasalukuyang mga nangunguna sa iglesia. Marami ang hindi man lang pinapansin ng aming mga kapatid, maging ng aming mga mahal sa buhay. Marami ang nagagalit sa amin sapagkat iniisip nilang lumaban na kami sa iyong mga doktrina at sa iyong mga aral. Pero Ama, ikaw ang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng aming buhay. Ikaw ang nakatatalos ng aming pananampalataya. Ikaw ang nakababatid, Panginoon, na sa kabila ng matitinding mga pagsubok, nang hawak kaming mahigpit sa iyong mga aral, sapagkat gusto naming patunayan sa iyo ang aming katapatan. Gusto naming matupad din ang tinupad ng sugo mo sa mga huling araw, na mapaningning ang mga aral sa aming isipan, sa aming buhay at pabubuhay, sapagkat yun ang tanging paraan para kami magtamo ng kaligtasan. Pero Ama, nagtatapat kami. May mga pagkakataon din pinanghihinaan kami ng loob.
May mga pagkakataon ding dinadalaw kami ng matitinding kalungkutan. May mga pagkakataon na gusto na rin bumitaw ng iba sa iyong mga lingkod. Kaya kami nagmamakaawa sa tuwing dumudulog sa iyo. Kailanman wag mo kaming iiwang nag-iisa. Palakasin mo po ang aming pananampalataya. Kapagka kami pilit na inihiwalay ni Satanas at pilit na dinadala sa kasamaan, pigilan mo sana kami, Panginoong Diyos. Yakapin mo kaming mabuti. Paalala mo sa amin, mahal mo kami. At gusto mo kaming makapiling pagdating ng araw ng paghuhukom. Huwag mo lang kaming pababayaan kung maaari sana. Pagka isinugo mo na si Jesus at para kunin kami, lahat kami sa aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, magtamo ng kaligtasan para sa diyan sa piling mo. Magsama-sama kami, umawit sa iyo, magpuri sa iyong napakabanal na pangalan. Jesus na aming Panginoon. Alam naming napakalaki ng magagawa mo para sa amin. Hindi namin nalilimutang dumaing sa iyo. Sapagkat ikaw ang nakakaunawa ng mga nangyayari sa amin. Pagka kami nagdaranas ng mga pagsubok, ikaw ang unang nakakakita. Sapagkat yun dinanas mo rin at higit pa. Kaya Panginoon ang aming pakiusap, dagdagan mo kami ng pananampalataya, lagi mong ipadarama sa amin ang iyong kapangyarihan para lalo kaming magtumibay sa pagsunod sa iyong kalooban. Ama, basbasan mo kami araw-araw ng aming buhay. Alam mo po na hindi namin kaya ang mag-isa. Marami kaming mga suliranin. Ang iba may mga karamdaman. Panginoon, mula sa iyong kaitaasan, abutin mo ang iyong mga lingkod. Pagalingin mo ang mga may sakit, lalo na ang may malulubhang karamdaman. At ibigay mo ang lunas sa mga suliranin ng iyong mga anak. Kailanman wag mo kaming babayaang nag-iisa. Lubos na po, Ama, ang aming tiwala. Pinakinggan mo na ang aming panalangin. Nagpatawad ka sa aming mga pagkakamali at kasalanan. Ang lahat ng ito hinihingi po namin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.